Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Mga kapatid, sa araw na ito, pinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni na Apostol San Simon at San Judas Tadeo, dalawa sa 12 alagad ng ating Panginoon. Si San Simon na kilala sa pagiging makabayan at si Judas Tadeo ang alagad na itinuturing na kamukha ni Jesus at patron para sa mga bagay na imposible. Pagbati sa mga deboto ni San Simon at San Judas Tadeo. Mga minamahal kong kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa pag-aalay ng misang ito, aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambay ng ngalan mo, bunga ng pangaral ng mga apostol, tugunin mo ang pagdalangin ni San Simon at San Judas Tadeo para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin.
Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Jerusalem at sa mga bayan sa baybayin ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan magpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang mabuting balita at ang ating napakabuting Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Kapistahan ni Simon at Judas, dalawa sa mga alagad ni Jesus. Hindi ang Judas Iscariote, kundi si Judas Tadeo. Sila po ay sabay na pinararangalan sa iisang kapistahan sa araw na ito. Sa dalawa, parang mas kilala at mas maraming deboto si St. Jude. Sapagkat si San Judas Tadeo po ay kilala bilang patron ng mga hopeless cases, ng maraming mga lumalapit kay San Judas Tadeo, humihingi ng tulong sa mga pagkakataon na tila nagawa na ang lahat at wala nang magagawa pang iba. Bagamat ang totoo, ang Diyos lang naman ang talagang nagkakaloob ng mga bagay na sa tingin natin na imposibleng mangyari, subalit dahil niloob ng Diyos, naging posible. Sila po ay mga tagapanalangin lang natin. Subalit sa huli, ang Diyos pa rin ang siyang magpapasya kung ang ating mga hinihiling ay pagkakaloob sa atin. Si Simon na alagad ni Jesus ay kilala sa pagiging makabayan. Simon, the apostle who happened to be a member of the Zealot party. Siya yung tipo ng Hudyo na ang gusto ay digmaan para ibagsak ang mga dayuhang umaalipin sa kanila. Siguro kung sa panahon ngayon at nabubuhay si Apostol San Simon, baka siya ikasama sa mga Israeli na umuusig, tinutugis ang mga membro ng Hamas sapagkat mukhang naargabyado ang mga Israelita nung biglaang inatake ang mga nagsasaya na Hudyo and even non-Jews, American Jews, mga people from different countries na nagsasaya lang pero biglang inatake ng biglaan na wala silang kaalam-alam. But we are still praying for peace in this territory in the world sapagkat ang sakit ng kalingkingan ay nakakaapekto sa buong katawan. Hindi po tayo manhid. May epekto po sa atin ang digmaang nangyayari sa ibang lugar sa mundo. The God who calls is also the God who equips us. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad sa kanilang pangalan, katulad ng nadinig natin sa mabuting balita, at sila ay binigyan ng kakayanan, kapangyarihan, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas sa mga demonyo, at mangaral ng mga salita ng Diyos. Sila po ay mga ordinaryong tao din lang, katulad ng marami sa atin. Walang masyadong may pagmamalaki, wala namang mataas sa pinag-aralan, maliban po sa iilan, katulad marahil ni Judas Iscariote, na ang sabi po sa tradisyon
ay ang pinakamayaman sa 12 alagad. Siya po ay may mataas ding pinag-aralan, galing sa mayamang angkan. Siya po ay gwapo at ang sabi nga ay pinakagwapo daw sa 12 alagad. Ang sabi ko naman, hindi bali ng hindi gwapo, wag lamang Judas Iscariote kung ituturing. So, hindi maganda ang reputasyon. Pero to be fair with Judas Iscariot, siya po ay pinagkakatiwalaan sapagkat siya ang pinag-iingat ng yaman ng grupo. Siya po ang nag-iisang alagad na pinagsawsaw pa o kasabay ni Jesus na sumausaw ng tinapay sa kopa ng alak sa huling hapunan. Hanggang sa huli, hindi po give up ni Jesus ang alagad na nagtaksil sa kanya. Bagamat si Judas Iscariote ang gumawa ng paraan para sa kanyang sariling kapahamakan. At hindi po yan yung Judas na pinararangalan natin, kundi si Judas Tadeo, ang alagad na kinikilala bilang kamukha ni Jesus. Kaya kapag nakakita kayo ng imahe ni Saint Jude Thaddeus, meron pong mukha sa kanyang dibdib. Ito po ang mukha ni Jesus. Sapagkat nung naghahanap daw po ng model para i-paint ang mukha ng Panginoon, hindi naman ho nag-iwan ng picture si Jesus Hindi naman uso yun noong mga panahong iyon. Kaya ang modelo daw na pinagkuhanan, ginamit para ipinta ang mukha ni Jesus, ay ang alagad na pinararangalan na si San Judas Tadeo. Sila po ay sabay na pinararangalan because they are often associated with each other. Sila po yung laging magkasama. They were companions in their missionary journeys. Kaya sila po ay sabay na pinararangalan. Badi-badi po sila, team ministry kung baga, magkaibigan, sanggang dikit, BFF, kaya pinag-isa na lang ang kanilang kapistahan. And they were both faithful witnesses of the gospel and the truth of God na ipinangaral nila sa kanilang pagmimisyon. Sila po ay ipinadala at nangaral sa mga lugar ng Lebanon, Persia, and Armenia. At hindi po naging madali ang kanilang buhay because just like the first Christian martyrs in the history of our church, sila po ay kabilang doon sa mga inusig, pinahirapan, pinatay. They won the crown of victory by shedding their own blood for the sake of God. They offered their own lives for the greater glory of God and for the building up of the church. Kaya huwag natin kalilimutan ang mga sakripisyo na ipinamuhunan ng mga unang Kristiyano. Dalawa na nga po, sina San Judas Tadeo at San Simon. Salamat po sa kanila sa tapang na ipinakita sapagkat dahil sa kanilang pagpupunla ng pananampalatayang Kristiyano, narito tayo ngayon. Tayo po ang naging bunga ng kanilang pagbubuwis ng buhay. They both suffered because of their tireless efforts in building the church. Kaya magpasalamat po tayo sa mga bayani ng ating pananampalataya. Hindi man natin nagawa o ginagawa yung kanilang ginawa sa panahong sila'y inuusig, sila'y nanatiling matatag, pwede rin naman tayong maging mga martir ng ating pananampalataya simply by becoming faithful witnesses of our faith. Na pinapakita, pinatutunayan natin ang ating pananampalataya sa ating mga gawa. Hindi yung mabait ka lang sa loob ng simbahan, iba na ang pinapakita mo kapag hindi ka na nakaluhod at nagdadasal. Walang consistency. Iba yung nakikita sa loob ng simbahan at ibang ugali ang pinakikita sa mga kapitbahay. The Lord is also calling us to be faithful witnesses of faith
just like Saints Jude, Thaddeus, and Saint Simon the Apostle. Bilang mga tinatawag sa pagiging mga alagad, ano ba ang hinihingi sa atin na pwede nating tularan mula sa mga alagad na pinararangalan? Ang una po, our willingness to take up the challenge of the cross. Hindi yung Kristiyano kapag madali lang at convenient ang lahat, kundi Kristiyano kahit sa mahirap na sitwasyon, marunong magpasa ng krus, kayang limutin ang sarili alang-alang sa Diyos. Pangalawa, courage and trust in God. Huwag ko kayong mag-alala kung sa tingin ninyo ay hindi nyo kaya, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kinakailangan nating lakas. The God who calls is also the God who equips. Yan din ho ang aking iniisip noon. Baka hindi ko kaya. Baka pumalpak ako. Sapagkat palpak din naman talaga ako. Marami din akong kapintasan at kakulangan. Sa dami ng dapat gawin, kulang ang panahon. Pati ang lakas ay kinukulang din, sapagkat ang katawang lupa natin ay napapagod din. Pero bakit kinakaya? Bakit nagagawa? Kapag binabalikan ko po ang aking naging buhay for the past almost 27 years ng aking pagiging pari, na-amaze na lang ho ako. Nagugulat na lang ako na ang dami na palang taong lumipas sa aking buhay bilang pari. Ito na pala yung mga parokyang pinuntahan ko at ito na pala yung mga nagawa ko. Kung umasa lang ako sa aking sariling kakayanan, hindi ko yan nagawa. Pero dahil ang Diyos ay nagtitiwala, He calls us and He also equips us, sapagkat lahat ng talento at kakayanan, Diyos din naman lang ang nagbibigay. Kaya ang Diyos na tumawag, ang siyang nagpupuno sa anumang kulang pa sa nagawa natin para sa Kanya. Ang Diyos kailanman hindi nagpapabaya sa mga tinawag na marunong magtiwala. Kaya yung pangatlo ay napakahalaga, consistent prayer life. Because a true disciple is someone who knows that a successful prayer life results to a successful work of evangelization. Hindi puro salita. Dapat tumatahimik din at nakikinig sa sinasabi ng Diyos sa panalangin. Kaya yung akin pong ginagawa araw-araw, yan po ay bunga hindi lang ng pag-iisip, kundi ng pagdadasal at pakikinig. Lord, ano ba ang gusto mong sabihin ko sa aking pagbabahagi sa araw na ito? If you are not a man of prayer, I will not be convinced in your sincerity, in the intentions na maglingkod sa Diyos. Kung puro trabaho at walang panalangin, mauubos din ang lakas. Because prayer is actually a recognition of our dependence on God. Kaya ka nagdadasal kasi hindi mo kaya ang lahat, kailangan mo ang lakas at kukunin mo yan sa panalangin. The God who calls is also the God who equips. Pagpalain po tayo ng Diyos. Bilang mga bahagi ng isang simbahan at gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tularan ng
pagmamalasakit at kababaang loob, si San Judas Tadeo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawala ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maawain sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, kami nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni Apostol San Simon at San Judas Tadeo, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at takayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahain ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pagpalain mo po ang mga natitipon ngayon sa misang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipanalangin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong sa San Jose, ang mga apostol na San Judas Tadeo at San Simon, San Antonio ng Padua at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang lakas loob ang panalangin itinuro ni Jesus. Hindi namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kadiyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman, magpakailanman, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, pinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo, napakundangan sa kagalang-galang, na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas, kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, simula na ng ating misyon. Salamat sa Diyos.